Happy to see all of you. Masaya po ako na you are joining us this Sunday sa atin pong patuloy na pananambahan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang prayer ko po ay patuloy po kayong lumago at makilala nyo ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Alam nyo po ba mga kapatid na wala na pong pinakamataas na gawain sa buhay na ito abang tayo po ay narito sa lupa, kundi ang purihin ang ating Diyos. Kaya nga po napakasarap pong magpuri sa Kanyang pangalan, lalong-lalo po pag tayo po ay magkakasama. Kaya po sa umagang ito, I would like to welcome all of you here at TLA Grace Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. I know, marami po kayong tawag dito, marami po kayong mga plano sa buhay at gawain, pero alam niyo po, mas binigyan niyo po ng halaga ang pagparito at makasama kami sa pananambahan. Marami pong salamat at pinili niyong makasama ang TLA Grace sa ating pananambahan sa umaga pong ito. Now, tayo po ay meron po tayong series na pag-aaral ng salita ng Diyos na ginagawa po sa ating iglesia. At kung kayo po ay nakasama namin in the past 2 Sundays, we started the series, ayan po nasa atin pong ating screen, What's in a Name? Ano ba ang meron sa isang pangalan? But before I proceed, I would like to welcome si Brother Kevin Perez. Brother Kevin, could you please, ayan, praise God, praise God. Siya po ay inanyayahan ng ating kapatid na si Junior Perez. Brother Junior, salamat at alam ko na mahal mo si Kevin at nais mong ma-experience niya yung na-experience mo na buhay sa ating Panginoong Hesus. Now, purihin ang Diyos. So, tayo po ay nag-uumpisa at may series po tayong ginagawa. So, nagpapasalamat po tayo sa inyong pagdalo. Even those who are joining us online, talaga po namang marami po tayong nare-receive na mga mensahe at feedback and messages. Sila po ay pinagpapala ng ating gawain sa pamamagitan po ng pagsunod every Sunday sa atin pong online service. Now, in this series, we are looking, tayo po ay nag-aaral, tinitignan natin, at gusto nating malaman ng malalim. Ano ba yung mga pangalan ng Diyos na Kanyang ginamit at binigay during the time of the Old Testament? Because we know, under the New Testament, the glory of God, the righteousness of God, and His identity was revealed in His Son, Jesus Christ. No? Pinakilala po ng ating Panginoong Hesus ang ating Diyos lubusan. But during the Old Testament, nung wala pa ang ating Panginoong Hesus, paano ba siya nagpakilala? Ano yung mga pangalan na yon? At bakit po siya nagbigay ng iba't ibang pangalan, no, para sa kanyang bayan? At yan po ay ang ating inaaral ngayon. At sa ating pong pag-aaral na yan, sinasabi natin na pag nalaman natin ang pangalan ng Diyos, every after name na matututunan natin sa series na ito, we are stepping back para po tayong aatras ng ganon, and then sasabihin natin, wow, sinasabi po natin, what a wonderful name. Napakagandang pangalan. No? What a wonderful name. Kaya po yung ating mga inawit sa umaga pong ito ay nakasentro po doon, nakapokus. Now, last Sunday, if you were here, si Pastor Dindo po ay tinuro sa atin at sabi niya, every name that God bears is a wonderful name because every name that He bears is a blessing that He shares. So sa bawat pangalan pala na pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili at ibinibigay sa bayang Israel, meron ho palang kalakip, may kasamang pagpapala itinuturo ang Diyos. Okay? So yan po ang dapat natin pong tandaan, yung phrase na yan, yung sentence na yan, every name that He bears is a blessing that He shares.
para po mas lalo nating ma-appreciate at ma-enjoy ito pong series na ito. Now, every name of God reveals to us hindi lamang po yung kanyang karakter. Kasi back up po ng karakter ng Diyos yung mga pangalang ibinigay niya. Hindi lamang po yung karakter niya who He is, but His activity. Ano ba yung kanyang pagkilos? Sino ba ang Diyos sa ating buhay? At ano po ang ginagawa niya sa bawat isa sa atin? So, bawat pangalan po, meron pong kalakip na ganoong pag-aaral, no? Meron pong ganong lesson sa ating buhay. Now, as we continue on this series, today let us consider one of the most popular and greatest covenant names of God. Kasi ang Diyos po nakipagtipan sa bansang Israel. Nagpakilala po siya. So, isa po sa pangalan na ibinigay niya sa kanyang mga anak during those times, makikita po natin yan sa Genesis chapter 22. No? Na kung saan, very familiar account po ito. Itong istorya na ito ay alam ng bawat isa sa atin, yung pong istorya, yung kwento ng buhay ni Abraham at ni Isaac. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, kahit paulit-ulit mo siyang inaaral, madalas mo siyang naririnig, iba't ibang lesson ang nakukuha natin. So, kahit po familiar kayo sa kwentong ito, sa umaga pong ito, I guarantee you, mangungusap ang banal na Santong Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin at magbibigay po siya ng fresh lessons and revelations to us. So, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa umagang ito. Now, dito po sa Genesis chapter 22, ito po yung unang pagkakataon, the first time that we will hear or we will read, makikita natin po yung salitang, yung kanyang pangalan na Jehovah Jireh. Now, alam niyo po bang merong awit dyan? Sino pong kabisado pa or alam? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for thee. So, kinakanta po natin yan, no? Nanggaling po ang awit na yon dito sa mga talatang ito. Now, lahat po tayo, mga kapatid, narito, no exceptions. Even those who are watching us and joining us online, dito po sa buhay na ito, lahat po tayo ay may pangangailangan. Sino po sa atin ang walang needs? Wala po sigurong maglalakas ang loob na magtaas ng kamay. Sapagkat hindi lamang po minsan isa o dalawa ang ating pangangailangan sa buhay, kapag minsan po, you could relate to this, ang dami nating pangangailangan sa buhay na ito. Kaya nga po, hindi pwedeng sa buhay na ito, we will pass through this life, makakaraos po tayo sa buhay na ito, at sasabihin mo na, wala naman akong tulong na natanggap sa ibang tao. Wala pong ganon. Katulad ko po, magmula nang ako po ay ipinanganak. Hanggang sa ngayon, na narito po ako sa inyong harapan, ako po ay nakatanggap ng maraming tulong at pabor sa iba't ibang tao na nagdaan sa aking buhay. Now, I know sa inyo rin po, makaka-relate kayo dito. Walang isa man sa atin na nabuhay or matatapos ang buhay nito na hindi tayo natulungan or hindi tayo nangailangan ng tulong sa ating kapwa, mga mahal sa buhay, kaopisina o sino man yan. Now, maybe some of you here today, ngayong umaga nandito ka, at or nanonood ka ng online service na ito, meron kang matinding pangangailangan. Kanina lamang po ay lumapit sa akin ng kapatid natin, no? At sabi niya, Pastor, pwede mo po bang ipag-pray ang aking asawa, si Brother Richard Kunaman? Kuya Richard, pwede ka bang tumayo? Sige po, ang pagtayo mo kapatid is a step of faith. Nangangailangan po siya, meron siyang pangangailangan. Si Kim Enriquez, no? Meron po siyang sakit at karamdaman. Si Jairus Enriquez, meron po siyang pangangailangan. Ang ating mahal na kapatid na si Kuya Volter, may pangangailangan. Marami po sa atin dito, mayroong mabigat na pangangailangan. Now, halimbawa, hindi mo sigurado, pag uwi mo mamaya, or kaya bukas, pag gising mo, ay
meron ka bang madadalang pagkain or may makikita kang pagkain sa iyong lamesa? Hindi ka nakakasiguro. No? Now, marahil narito ka ngayon, nag-iisip ka, saan kaya ako kukuha ng pambayad ng aking buwanang bayarin o yung monthly bills natin? Lahat po tayo meron nun. Lalong-lalo po kami. Ang dami po nating monthly bills na nagpa-pile up, nagjuju. No? Halimbawa po, kuryente, ang tubig, ang renta. All of these things are necessary things in our lives. Kailangan po nating bayaran at kailangan po nating i-utilize yan. Ang iba po sa inyo, may mga cellphone kayo. Every month, sinisingil kayo ng mga telephone companies. Ang iba po sa inyo ay nag-aaral or nagpapaaral. Marahil, hindi nyo kayang magbayad ng minsanan, buwan-buwan, nagbabayad kayo ng tuition fee. Ang iba po sa atin, marami sa atin, nag-a-amortize po tayo ng monthly loans. No? May housing loan ka, may car loan, may personal loan, pati credit card. Monthly, no? Nagjuju yan. Iniisip mo, saan ka kukuha ng pambayad? Now, hindi ka nakakasiguro sa seguridad ng iyong trabaho. Yung job security. Alam natin na during the pandemic, napakarami po ang nagsarang kumpanya, naluging negosyo, at ang iba po, nagbawas ng empleyado na walan ng trabaho. And today, sabi ng gobyerno, bumababa ang unemployment rate. Pero pag nakita mo po sa paligid natin, marami pa rin po yung nangangailangan ng trabaho. And some, nandyan na pero natetreten yung security ng kanilang trabaho. So, these are needs. Now, marahil ang iyong pamilya ay may pangangailangan sa araw na ito. Kaya po ang lesson na ito ay para sa ating lahat. Meron kang pisikal na pangangailangan, katulad ng mga kapatid na nabanggit ko. No? Meron pong nangangailangan ng kagalingan. Ikaw ay may nararamdaman sa oras na ito, tapos nagpunta ka sa doktor, nagpa-check up ka, tapos biglang sinabi ng doktor, may problema ka sa iyong kalusugan. Naalala ko po tuloy yung kwento ng mag-asawa na yung asawa niyang na lalaki ay sinamahan niyang magpatingin sa doktor. Tapos yung pong resulta ng kanyang laboratory at exam, hindi po ibinigay sa kanyang asawang lalaki. Umuwi sila, tapos kinabukasan, naalala niya, sabi niya, "Dear, hindi ko pala nasabi sa iyo, merong isang maganda at masamang balita na binigay sa akin ng doktor." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi niya, sabi ng doktor, you have only one day to live. Bad news. No? Sabi niya, ano naman yung mas masamang balita? Sabi niya, nakalimutan ko kahapong sabihin sa iyo. So, lahat po tayo talaga, nangangailangan talaga tayo ng kagalingan mula sa ating Diyos. Now, everyone has needs. The older I get, the more needs I have. Habang lumalapit po ako doon sa age ng senior, no? 60. Ang dami ko na pong nararamdaman. Nag-uusap na kami ni Donna dyan. Dati, hindi ka na ganito. Dati, ganito, kaya mo. Lahat po tayo, walang exempted. Now, kapag kayo po, may pangangailangan kayong pinansyal, saan po ang takbo nyo? You seek a banker. Punta ka sa bangko, punta ka sa mga lending, kasi nangangailangan ka ng pera eh. O minsan nanghihiram ka sa iyong mga kaibigan. Now, kapag ikaw naman ay may physical need, may nararamdaman ka, takbo ka sa doktor. Kapag ikaw ay naharap sa isang legal problem, or kailangan mo ng representation sa korte, or kailangan ng affidavits, mga sulat, no, na professional, kailangan mo ng lawyer. So, takbo ka sa abogado. Now, ito po ang tanong ko sa inyong lahat. What do you do when your need is beyond the help of others? Kapag ang pangangailangan mo, ang ibig ko pong sabihin, ang iyong pangangailangan ay napakalaki or napakabigat
at wala kang ibang matatagpuan, wala kang pwedeng takbuhan, walang pwedeng tumulong sa iyo, papaano ka na ngayon? Meron po tayong minsan, may mga pangangailangan tayong hindi kayang sagutin, even our loved ones at ng ating mga kaibigan. Ito po, mga kapatid, ang naging situation ni Abraham, yung kalagayan niya. Mababasa po natin to sa ating text ngayong umaga, yung Genesis chapter 22. If you have your Bibles, open nyo doon, no? Buksan nyo. Even those who are watching us online, you have your Bibles, open it to Genesis 22. No? At dyan po, makikita natin yung pangangailangan na ang Diyos lamang ang pwedeng kumatagpo. Si Abraham, nagkaroon po siya ng need beyond the help of others. Now, tanong ko po, ito po ba ang kalagayan nyo sa umagang ito? You are here, umattend ka, yan ang iyong sitwasyon ngayon. Meron kang pangangailangan na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Muli po nating matututunan sa umagang ito na ang Diyos ay may kaparaanan. Meron po siyang paraan upang ihayag niya ang kanyang sarili at siya po ay magpakilalang muli sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kapag dumaraan po tayo sa krisis ng buhay, just like what happened to Israel, yung kanilang history, katulad ngayon, nahaharap po ang bansang Israel sa isang krisis. Ayan po, mas lalo po nilang ma-appreciate yung mga nireveal ng Diyos na pangako at pangalan sa kanila. Kahit tayo po, pag naharap po tayo sa mabigat na krisis ng buhay, malalaman po natin kung papaanong ang Diyos, kinakatagpo niya yung ating pangangailangan sa kanyang kaparaanan. Oo, humingi kang tulong sa iba pero hindi nila kaya eh. O humingi kang tulong, hindi ka binigyan ng tulong. O minsan, pag hingi mo ng tulong, imbis na tulungan ka, niloko ka pa. Now, makikita po natin sa ating text sa umagang ito, Genesis 22, na yung crisis times, sa oras po ng kagipitan at krisis, ito po ang revealing times. Kung saan ang Diyos nagpapakilala siya. Kapag pumasok po ang Diyos sa eksena, o anumang kalagayan meron tayo, o anumang problema, alam niyo po, ipapakita niya sa atin yung kanyang kapangyarihan at siya po ay magpapakilala upang sagutin ang ating pangangailangan. So, bago po tayo, tayo po kayong lahat at tayo po ay samahan niyo po akong basahin. No? Bilang paggalang po, masyado yatang maliit, no? Nababasa niyo po ba? Bilang paggalang sa makapangyarihang salita ng Diyos, sige po, babasahin po natin yan. Genesis 22, 1-14. After these things, ibig sabihin may nauna. God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, the mountain of Moriah, and offer him there as a burnt offering as one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him and his son Isaac, and he cut the woods for the burnt offerings, and arose and went to the place of which God had told him. Verse 4, on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And verse 6 po, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife, so they went both of them together. Verse 7, and Isaac said to his father, Abraham, my father. And he said, here I am, my son. He said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said,
God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went, both of them together. When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. No? And then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called upon him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And then Abraham lifted his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Ito po ang unang-unang pagkakataong na-encounter natin yung pangalang Jehovah Jireh, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Bow your heads and join me in a prayer. Panginoon, mangusap ka ng makapangyarihan at malinaw sa bawat isa na narito ngayon, even those who are watching us online. Dakilang Diyos, prepare mo po yung puso namin. Tanggapin ang mga aral na ito at maging lakas namin at lalo ka naming mahalin at makilala kung gaano kabuti, gaano makapangyarihan at gaano ang Diyos namin ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Salamat, Panginoon. May you be glorified in this worship service. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po. Salamat po. Now, dito po sa pamilyar na pangyayaring ito, itong kwentong ito, si Abraham ay pinangalanan niya ang isang lugar ayon sa pagkilos at pagsagot ng Diyos. Ha? Ayon po sa pagkilos at pagsagot ng Diyos. Ano po ang sinasabi natin? Jehovah Jireh, the Lord will provide. Now, last Sunday, pinaliwanag na po ng malinaw ni Pastor Dindo paano tayong umabot doon sa salitang Jehovah. Na? Paano nating nakuha yan? Ano ang mga pangalan ng Diyos na kanyang inihayag sa kanyang bayan? Now, what is it from this name, Jehovah Jireh, that God wants us to know about His character and activity in our life? Ano po ba yung gustong ipaabot, ipaalam ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan na yan sa bawat isa sa atin? Now, gusto ko pong maging practical sa inyo sa umagang ito. At nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong tatlong prinsipyo sa Biblia. No? 3 biblical principles. It is not written there sa ating binasa. Hindi nyo po mas mababasa yun doon. Pero pag binasa mo ng malalim at inaral mo, inulit-ulit mo yung talata ng Genesis 22, malalaman mo na dito sa pagkilos ng Diyos at pagtugon sa kanyang pangangailangan, nakasentro po yung pangalang Jehovah Jireh. So, unang biblical principle, I want you to take home at gusto ko po, ito po yung magpalakas sa atin, whatever is our situation today. Number 1, when your life becomes comfortable, prepare to buckle up. Now, kapag ang buhay mo daw ay naging kampante ka na at komportable, maayos ang lahat, everything is going fine, ang sabi dyan, humanda ka. Kumbaga, maglagay ka ng seatbelt. Bakit? Hindi mo mababasa ang salitang comfortable. Yung word na comfortable, hindi mo mababasa yan sa Bible. No? Ngunit, ang Diyos po, binalaan po tayo na huwag maging kampante, huwag maging komportable kapag ang buhay mo ay tumatakbo ng maayos. Halimbawa po, ang buhay mo, ang ganda-ganda, everything is going smooth,
Everything is falling into its proper place. Everything is being provided. Wala kang problema. You have a comfortable life. Sabi ng Bible, tinuturo ng Genesis 22, medyo mag-ingat tayo. You buckle up. Ito po sabi ng Amos 6:1. Exodus 27, sabi, you shall, ay bakit ba nasingit yan dyan? Sorry. Hindi yan kasama. Hindi yata nabura yun. Sabi po ng Amos 6:1, woe to you who are at ease, who are at ease in Zion. Ilista nyo na lamang po, isulat ninyo. Woe to you who are at ease in Zion, you know, just comfortable, just coasting along like a ship out of sea. Yan po yan. Nalagay ko ba dyan? Hindi, wala dyan. Okay. Sige, ulitin natin. Medyo kinakabahan po ako na marami po sa atin, kung tayo po ay magiging tapat sa ating sarili. Pwede po nating sabihin, katulad nung mang-aawit, yung psalmist, dun sa Psalm 30 verse 6. Ito po, now in my prosperity, sabi po sa Psalm 30 verse 6, I said, I shall never be moved. Sa aking kalagayan, na magandang kalagayan, parang hindi ako pwedeng matinag. Naiintindihan po natin ito? Nakukuha niyo po ba? Yung buhay na komportable, yung buhay na maayos ang iyong kalagayan. Let me tell you something about Abraham. Si Abraham, sa kwento pong ito, he had grown comfortable. Naging kampante siya. Bakit? Sapagkat dumating na po sa buhay niya, si Isaac. Sa inyo po bang buhay, meron pong, nung na-reach ninyo, nakuha ninyo yung tagumpay na ito, or naibigay na, parang naging kampante ka na, naging komportable ka na sa buhay mo, parang naging at ease ka. Ganun po ang nangyari kay Abraham. Nung dumating sa buhay niya si Isaac, parang sabi niya, pwede na akong umupo, I can sit back, I can relax, hindi na ako mababahala, enjoyin ko na lang yung paglaki nitong si Isaac, mag-aasawa yan, tapos aantahin ko na lang, magkakaroon ako ng maraming apo. Ganun po yung iniisip ni Abraham during that time. Now, madalas ko po itong marinig sa aking asawa, kay Donna. Alam mo, pag ngayong nag-asawa na lahat ng anak natin, tapos nagtatrabaho na sila, kumikita na sila, maganda yung kanilang mga negosyo, magandang buhay, alam mo, pwede na tayo magpahinga . Sinasabi, nag-uusap-usap din po ba kayong mag-asawa pag ganyan? Mag-enjoy na lang tayo, maging komportable na lang tayo kasi okay na . Huwag na tayong mag-worry. Now, katulad po ni Abraham, naging komportable siya sa kanyang buhay at gustong-gusto niya ito. He was liking it. Nag-i-enjoy po siya . Alam mo, hindi po natin masisisi si Abraham. Who can blame Abraham? Bakit po? Kung titignan niyo po yung history niya, yung buhay niya, yung kanyang pinagdaanan sa buhay, matapos po siyang pinangakuan ng Diyos. Ng lahat, sabi ng Diyos, sa pamamagitan mo ang lahat ng kaharian, lahat ng bayan, lahat ng lahi, magmumula sa iyo. Kasama na rito po yung promised land, yung Canaan, the land that is flowing with milk and honey. Sino po ang minsan nag-iisip sa inyo, grabe ang swerte ng Middle East, Grabe ang yaman na nilagay ng Diyos doon. Hindi nauubos ang langis. Bakit mabait ang maraming bayan sa kanila? Siyempre, kailangan yung langis . Yung power, that oil, that commodity, alam mo, binigay ng Diyos yun. Kaya, ano yung nababasa natin sa Bible? Buhay na buhay. Talagang, marirealize mong napakabuti ng Diyos sa kanila. A land flowing with milk and honey. Listen to the promises of God to Him. Ito po yun, yung sa, palagay ko, yan, Genesis, tumama na tayo. I will bless those who bless you and curse those who curse you. Natatandaan niyo po yan, Genesis 12:3?
Pinangako ng Diyos yan kay Abraham sa bayan ng Israel. Paano itong pangako ng Diyos na ito sa Genesis 12:2? Anong sabi diyan? I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Grabe ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Abraham. Sabi ng Genesis 17:2 ito, and I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Alam niyo po ang Diyos, He is a God of covenant. Kapag sinabi niya, tutuparin niya. Wala po siyang pinangako at pinagkatagpo sa Israel na hindi niya ginawa. So itong si Abraham, umuwi siya isang araw, tuwang-tuwa siya, sabi niya kay Sarah, alam mo, magkakaroon tayo ng anak. Magkakaroon tayo ng anak. Kasi nangako ang Diyos. And then, nagantay po sila ng nagantay. Over 10 years, they waited until finally, ito po, madalas po ito ang ating nagiging error din eh. Finally, they decided to help God along. Tinulungan nila ang Diyos, nainip sila, 10 years na wala pa yung pangakong anak. Kaya yung iba po, di ba, ang ginagawa nila, mag-ampun na tayo. Mukha namang hindi darating yung pangako ng Diyos eh. Si Sarah at si Abraham, anong ginawa nila? They took it upon themselves, rather than manampalataya doon sa pangako ng Diyos, nangyari po ang nangyari, kaya pumasok po yung buhay ni Ismael sa kanila. So, dumating po si Hagar, no? Alam po natin ang nangyari doon sa kwento na yon, no? Kayo po ba, nangyari na po ba sa inyo yan? Pinangunahan niyo ang Diyos, nainip ka, hindi ka nakapaghintay, gumawa ka ng sarili mong desisyon at aksyon. Ngayon, ikaw ay napahamak at hindi ka nasa magandang kalagayan. Now, dahil dito, dumating po yung nangyari sa buhay ni Abraham, yung alam niyo po yung incident nung kay Hagar, na nagbunga po ng anak, at alam nating lahat, yan si Ismael. At sa pamamagitan ng lahi ni Ismael, diyan po nanggaling yung lahi ng Arab nations. Now, kaya po ngayon merong gera doon sa Gaza, sa Israel at saka sa surrounding countries because of this error, because of this sin. No? Talagang ito po ay naging problema. So, ang nangyari po, yung mess up, nagkamali si Abraham eh. Ano ang ginawa ng Diyos? Nilinis niya yung dumi ni Abraham. What Abraham messed up, God cleaned up. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa buhay natin, no? Kasi madalas po hindi natin deserve, dami nating problema, ang dami nating pagkukulang, madalas tayong magkasala, bumabagsak, mahina. Pero alam niyo, pag nagtapat tayo sa Diyos, nanumbalik tayo sa Kanya, nanalangin ka, sinabi mo kay Lord, Lord, sorry po. Alam niyo anong ginagawa ng Diyos? Hindi ba nire-restore niya tayo? Hindi niya inaalis yung pangako niya sa atin? Yung kalat at gulo mo na ginawa, katulad ng nangyari kay Abraham, God came into the scene at nilinis niya at inayos niya ang buhay ni Abraham. I was sharing with my wife yesterday, sabi ko, alam mo, kung ang Diyos hindi mabuti, hindi naayos ang buhay ko. Hindi ako napatawad, hindi ako naunawa, hindi po ako nakarecover. Kaya kung tayo po ay nandoon sa situation ngayon, manumbalik ka sa Diyos. Manampalataya ka. Aminin mo, huwag mong itago ang iyong pagkakamali at pagkakasala. Bakit? Wala pong pwedeng magtago sa Diyos. Hindi po natin kayang itago. Akala ni David, yung kanyang kasalanan, kaya niyang itago eh. Ano ang naging bunga? Grabe din po, di ba? Brothers and sisters, what a mighty God we have. What a mighty God we serve. Amen? Amen? Kaya po nung when I was a growing Christian, yun po yung madalas pinakakanta sa amin eh.
Oh, what a mighty God we have. Ha? Alam nyo, pag kinakanta namin yon, grabe. Grabe yung pangungusap sa buhay natin. Ito po, God specializes in cleaning up our mess ups. No? Yan po ang galing ng Diyos. Then, 13 years later, pagkatapos po nung pangyayaring yon, God intervened and revealed Himself to Abraham. Ano po ang pagkakakilala? Basahin niyo po ito. Nagpakilala ang Diyos kay Abraham, I am the El Shaddai God. I am the God who is more than enough. Kulang ba ang buhay mo ngayon? Sabi ng Diyos, kunin mo ako. Sa akin ka lumapit. I am El Shaddai God, the God who is more than enough. The God Almighty, the strong one, the all-sufficient one. At pinagpala po ang kanyang buhay, and 9 months later, si Isaac pinanganak. Finally, dumating si Isaac. Now, Abraham was over 100 years old nung maganap ang lahat ng ito. You know, alam mo, pagka nasa golden years, muna ikaw, senior ka na, di ba? Nag-enjoy ka na sa libreng parking, daming discount, meron kang priority lane, lahat ng paggalang at kaya nga po naiinggit tayo doon sa mga seniors, di ba? Malapit na yan. No? Ini-enjoy nila yung buhay eh. Retirement and everything. It's time to settle down. Get comfortable. No? Ano mo na yung mga ano mo niyan, alisin mo na lang lahat na yan, no? Lahat ng bagay nito i-enjoy natin. Pero ito po, pakaingat po tayo pag tayo po ay nagiging komportable sa buhay. Mag-ingat. Madalas po, mas marami po ang bumabagsak at hindi nagtatagumpay kapag sila po ay ang kalagayan nila yung, alam niyo po yung sagana, walang problema, wala po silang pinagdadaan ng mabibigat na ano. Alam niyo po kadalasan, mas marami po ang nagfe-fail doon. Kaysa po doon sa mga nagdadaan sa problema. Alam niyo po yung sinasabi ko, di ba, nung time ng pandemic? Hindi po ba nung pandemic? Lahat po tayo, natuto tayong manalangin eh. Ang dami-daming nananalangin, ang daming uma-attend ng mga worship services na online, ang daming humihingi, natutong humingi ng tulong, nagpakumbaba. Bakit? Kasi nagdadaan sa pressure, sa hardship, sa problema. Pero pag sagana, katulad ng bansang Israel, nakakalimutan nila ang Diyos. No? Si Lord nalalagay sa backseat eh. Napapabayaan eh. Lord, diyan ka muna. Naintindihan mo naman ako eh, di ba? Okay ang buhay ko ngayon eh. Tapos pag may problema, saka na lamang po lalapit. Ang dami po nating alam na kwentong ganyan. Be careful about growing comfortable. It was when Abraham became comfortable that God stepped, pumasok ang Diyos, at ito po inalaw niya itong testing na ito sa kanyang buhay. Maayos ang buhay niya, pero inalaw ng Diyos ang pagsubok na ito. And po, sabi ng Genesis 22:1, now it came to pass, after these things, yan, that God tested Abraham. Be careful about growing comfortable. Why? Because God has been known to send life's greatest tests during seasons when we have grown comfortable. Ang Diyos po natin, kilala po siyang ganito. Nagpapadala ng pagsubok sa buhay kapag tayo po nakakalimot tayo sa Kanya, nagiging komportable tayo sa buhay nito. Listen to this. Kailan po natin dapat ibaba ang ating depensa, ang ating pagsisikap, ang ating apoy ng paglilingkod at pagsunod sa Diyos? Kailan po natin pwedeng ibaba yan? Yung i-lower down, yung mga binanggit ko. Kailan po natin dapat ibaba? Pag tayo po ay binababa na sa lupa.
habang tayo po ay narito, yung fire of dedication, fire of service, fire of going to God, yung dapat po, wag nating alisin niya sa buhay. Pwede nating ibabayan kapag sineselyuhan na ng supulturero yung ating nicho, sinasara na. Or di kaya tinatabunan na ng lupa yung ating 6 feet below the ground. Or kaya nilagay na sa banga, no? Yung ating abo. Pwede na po tayong magpahinga. We can lower that down. But as long as we are here, hindi po pwede. No? When your life becomes comfortable, prepare to buckle up. Pangalawa, when God sends a test, prepare to faith up. Kapag ang Diyos naman po nagpadala ng pagsubok, inalaw niya sa buhay natin, humanda po tayong magtiwala sa Kanya, manampalataya. Mas lalo mong palakasin ang iyong pananampalataya. Now, don't get that error. Pag nagkakaproblema tayo at nagdadaan tayo sa ganito, mas lalo tayong lumalayo sa Diyos. Huwag. Mas lalo po tayong kumapit sa Kanya, mas lalo po tayong lumapit. Because test time is faith time. Ha? Test time is faith time. It was for Abraham. Ganun po ang nangyari kay Abraham. Basahin po natin ang Hebrews 11, 17 and 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, yan po, and he who had received the promises was in the act of offering up his own. Lord, ano ba yan? Kala ko bang pangako mo sa akin yung anak kong yan, nag-iisa, tapos kukunin mo? Of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Grabe. Sa pamamagitan ng Isaac, dadami. Ang iyong lahi, kakalat. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Grabe po ang pagsubok na ito, Pag ito po nangyari sa bawat isa sa atin, hindi ko po alam kung ito ay magiging magtatagumpay po ako dito. Na? So, yan po yung kay Abraham. No fear. Wala, pag binasa mo yung Genesis 22, wala. May nakita po ba kayo dong na nabasa na si Abraham at saka si Isaac habang nagbabiyahe sila sa paakyat sa bundok ng Moriah, ay natakot po sila at nagdalawang isip? Wala pong ganon. No flinching, ni hindi kumurap ang kanilang mga mata. Wala po tayong nabasa sa Genesis 22 na gano'n, no? Basta sila, sa isip nila, tumuloy at sundin ang utos ng Diyos. Kasama si Isaac. At aakyat po sila sa Mount Moriah para mag-alay sa Diyos. Hindi nila alam kung saan kukuha ng iaalay. Walang fault finding. Ito po, madalas po tayong nagkakamali dito. Pag may konting problema, hanap na ng kung sinong sisisihin. Ikaw kasi, yan ang dahil sa iyo, ganyan. May fault finding ito dito, wala po tayong narinig ni isa mang pangungutya o di pagsang-ayon kay Abraham. But let me tell you kung ano ang nakita natin or pwede nating makita. A man and his son, not just walking together, but faithing together. Hindi lamang po sila sabay na lumalakad, umaakyat, papunta dun sa lugar na sinabi ng Diyos, kundi sabay din silang nananampalataya sa kautusan ng Diyos. Anong sabi ng Genesis 22:8? So they went both of them together. Iniisip niyo po ba, you're talking about legacy? If you are looking to leave a legacy, wag na po kayong lumayo, no? Sa inyong pamilya. Si Isaac, siya po ang legacy na iiwanan ni Abraham. Abraham modeled a life of faith before that boy. A growing faith. I am sure. Kasi si Isaac, pagsasabi niya, tay, bakit mo ko gaganyanin? Di ba? Sapagkat nakita niya ang pananampalataya ng kanyang tatay, yung anak,
walang karekla-reklamo, ganun din. Ano po ang pinroduce ng test? A growing faith. Habang nagdadaan po sila doon sa pagsubok na yun, mas lalong lumalakas, mas lalo silang tumitingin sa Diyos. And don't think Abraham's growing faith ay walang influence doon sa kanyang anak. Oo, pananampalataya ni Abraham. Pero pagsunod din ni Isaac, hindi ba? Kung ayaw nga ni Isaac, tumakbo siya dun eh. Tapos nag-away sila, nagalit siya sa tatay niya. Marami pong ganun mag-ama, nagtatalo't nag-aaway dahil lang sa mga maliliit na bagay. He could trust his father because his father could trust God. Tay, pagkakatiwalaan kita eh. Bakit? Kasi ikaw, nagtitiwala ka sa Diyos. Kapag ikaw nagtitiwala sa Diyos, tay, nagtitiwala na rin ako sa Diyos. No? He could trust his father because his father could trust God. God told Abraham to go to a place where he would receive as an inheritance. Tingnan niyo po ang sabi, Hebrews 11:8. Ano po yung sabi? Sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance and went out not knowing where he was going. Grabe pong pananampalataya. Hindi niya alam kung anong pinagagawa, gagawin niya, basta't sumunod siya sa Diyos. Test time is faith time. And he went. One step of faith at a time. No? Isang hakbang ng pananampalataya, ang buhay po natin ay katulad niyan. The Christian life, brothers and sisters, is taking one step of faith at a time. Ganun po tayong sumusunod at lumalakas. Ito po halimbawa, sabi ng Diyos, Jerry, iwanan mo yung eskwelahan na yan, yung gustong-gusto mong school na yan. Dahil gusto mong maging officer ka ng army, ng military, umalis ka dyan. Bakit? Pumunta ka sa eskwelahan na yon, hindi kita gagawing sundalo, gagawin kitang accountant, gagawin kitang bankero. I said, yes, Lord. After graduating from college, again, the Lord redirected my steps. Hindi ko naman po gustong mag-aral sa Bible college, sa Bible school eh. Talagang, ano lang ng Diyos eh, direksyon niya eh. I went to ATS, nag-aral po ako sa Bible school, I took up biblical studies. Little did I know, yung palang ginagawa kong yun, piniprepare ako ng Diyos to a life of ministry. Tapos na naginip po yung asawa ko, nakita niya, many years before that this happened, nakita niya po ako sa ganitong kalagayan. Hindi po ba ang Christian life ay ganoon? It is taking one step of faith at a time. Sabi ng Diyos, punta ka doon. I go there, and God blesses me. Then God says, go now, and we go now, and God sees us, binebless niya tayo. Ang sabi ng Diyos sa iglesyang ito, wait for my action. Wait for my blessing. Alam po yung ginawa ng TLA, Grace? Nag-antay po tayo. Now we are seeing the fruit. Gusto ko pong isabihin to sa inyo, God spoke to some of our leaders, especially sa ating finance committee, building committee, lalong-lalo po kay Sister Donna. And now, alam niyo po, we are now sealing the purchase of our own property. Hindi po ba? Ate Lali, nagbayad na tayo, di ba? Nagbayad na po tayo ng earnest money. I think that is 500,000. Bago po kami nagbakasyong pamilya, binayaran po natin yon. Nakipag-meeting po si Donna at si Ate Lali. At napakabuti ng Diyos. Ang tagal po ng luto nun. Sabi ko nga, ito po sinasabi ko sa kanya, mala mo, pag binibigay ni Lord yan, walang pwedeng kumuha niyan. Kahit na ang taas daw ng offer sa iba, tapos nung kinukuha natin, ganito, binibigyan pa tayong pabor. Talagang binibigay ng Diyos sa atin eh. Di ba? Alam nyo, wag po kayong magmamadali. Ito po, exhortation ko sa bawat isa sa atin dito. Even those who are watching us online. Wag po kayong magmamadali.
huwag din po kayong magbabagal-bagal. Di ba? Kapag mabagal ka, patumpik-tumpik ka, mapapag-iwanan ka. Mawawala yung opportunity, lalagpas, aantay ka na naman, matagal yun. No? Mapapalampas mo yun, yung pagkakataon. Natanggapin yung pagpapala ng Diyos. Ito po ang, wag tayong extreme on both sides. Wag din po tayo nagmamadali. Ang bilis-bilis nating lumakad. Nagmamadali po tayo. Alam nyo, kadalasan po yung ganon, walang guidance, nadadapa. Nagkakamali, napapahamak. Ang dami po tayong ganon. No? Marami, naka-experience, gustong yumaman agad, kahit ano nilang pasukin. Walang planning, hindi nag-iisip. Napahamak, no? Brothers and sisters, let us run with God. Let us walk with God. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Every step of faith we take is a step blessed by God. Sa inyo pong buhay, sa ating pamilya, sa ating church, bawat hakbang natin, kasama natin siya, hakbang na tayo po'y pinagpapala. Faith is taking God at His word and acting on it. Lord, nananampalataya ako sa salita mo, sa pangako mo, kikilos ako. Hindi po pwedeng walang kilos eh. Kasi yung pagkilos ninyo, yung desisyon nyo na inano nyo, yun po yung gagamitin ni Lord. Yun yung kanyang pagpapalain. So, you have to act on God's word and you have to exercise your faith. So, when your life becomes comfortable, prepare to buckle up. Mag-ingat po tayo doon, no? Pagka komportable ang buhay, wala tayong problema. Hindi po masamang komportable ang buhay, ang sinasabi ko po, mag-ingat. Baka tayo po ay biglang dumaan sa pagsubok, hindi tayo nakahanda. When God sends a test, prepare to faith up. Ito po yung huli. When obedience isn't logical, prepare to look up. Kung ang pagsunod mo, Lord, para namang walang sense, parang nakakatawa, hindi naman yata mangyayari yan. Pag ganun po ang utos ng Diyos sa atin, tapos in our thinking ganito, anong sabi? Prepare to look up. Tumingin ka sa Diyos. Si Abraham po ay naghintay ng 25 years. Umaasa, naghihintay sa pagdating ni Isaac, the son of promise. Yun po yung pangakong anak eh. Nagkamali, yes. Nagkamali kay Ismael, kay Hagar. Katulad ng marami sa atin, nagkakamali, yes. Pero anong ginawa? Bumangon. Bumangon tayo. Muli tayong lumapit sa Diyos na nampalataya. What God has requested, walang sense. Dalin mo yung anak mo doon, i-offer mo sa akin, papatayin niya. Yung request ng Lord parang hindi logical eh. Pag titignan mo, Lord, ano ba yan? Parang di naman yata tama. Parang hindi makatarungan. Walang sense ang pinagagawa mo sa akin. Kapag ganito po ang sitwasyon, tapos siguraduhin yung ito po ang utos at ng Diyos, tingin ka sa taas. Sa taas ang tingin. Bakit? Kapag si Lord, wala po yan. Talagang yan. Alam niyo po, example, si Daniel. Si Daniel, alam natin ang kanyang buhay, alam ang kanyang pananampalataya. Hindi po siya tumingin sa baba. Pag ako po tumingin ako sa baba, nakita ko yung mga gutom na leon, ay wala na. Saan siya nakatingin? Nakatingin siya sa taas. Sa Diyos na nagsabing, di kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kasi pag ang focus mo na kay Lord, tapos ang buhay mo na sa Kanya, I tell you many times in my life, in my family's life, in the lives of many of you, that is a gospel truth. Nangyari po yan, hindi po tayo gumagawa ng kwento. Ang Diyos po ang nagligtas at nagpala sa atin. I tell you something else na hindi logical. Si Abraham, sacrificing that son of promise, doon nga dadaan yung lahat ng lahi eh. Even the line of the Messiah, manggagaling doon eh.
After all he had gone through, after all of his missteps, nagkamali, after all of his waiting and wandering, and now God is telling him, sacrifice Isaac. Sino po ba ang pinaka-importante sa buhay nyo ngayon, tapos hinihingi ng Diyos? Hindi mo kayang ibigay. I tell you, kapag hinihingi ng Diyos, may kapalit yan na mas mabigat, mas matindi. No? Sino po ang Isaac natin sa umagang ito? Genesis 22:2. He said, take your son. Nandiyan po ba yan? Yan. Your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Pagdating po ng umaga, pupungas-pungas pa ang mata nitong si Abraham. Hindi na po nakalagay yun sa Bible. Hindi pa nagtututbrush. Hindi pa nagkakape. No? Inayos na nila ang kanilang mga dadalhin. Sinakay sa donkey. Ano ang destination? Saan papunta? Hindi po sa Japan. Hindi po sa Amerika. Papunta po sa Mount Moriah. The name Moriah, brothers and sisters, we will end in this, means provision of God. Yan po ang ibig sabihin ng Moriah. When Isaac, tinanong niya yung tatay niya doon sa verse 7. Ayan, sabi niya, Isaac said to his father Abraham, my father. And he said, here I am, my son. He said, behold, may apoy, may panggatong. Pero nasaan yung i-offer nating lamb? Parang may gas tube, may kawali, nandyan lahat. Ano iluluto natin? Wala, sabi niya, where is the lamb for burnt? Abraham said, eto po yan, gusto kong makuha nating lahat. The name of God, Jehovah Jireh. God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. And as Abraham, alam natin yung kwento, in-stretch niya yung kanyang kamay at meron siyang hawak na punyal. Papatayin niya yung kanyang anak. Siyempre, hindi papayag si Lord. Tinetest nga eh. Kung talagang mahal niya at susunod. And he was stopped by the angel of the Lord saying, huwag mong salingin, patayin ang anak mo. Ngayon, sabi niya, verse 13 and 14, Abraham lifted his eyes and looked, and behold, there was a ram. No? R-A-M po ito, hindi R-U-M. Yung iba, oh, wala tayong mainom. There is a ram. Nag-provide si Lord. Caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, offered it as a burnt offering. Kaya tinawag po ni Abraham yung lugar na yon, the Lord will provide, dahil po ang Diyos po ay nagbigay. Yan po, the Lord will provide, Jehovah Jireh. This name Jireh, it comes from the word to see, to appear, to provide. Or pwede mong i-translate, God will see to it. Ang Diyos ang sisiguro. God will see for himself a lamb for a burnt offering. Isaac, as his father, nasaan ang lamb na iaalay? God will see to it. God will provide. Now, bilang Elohim, ito po, naaral natin nung nagturo si Pastor Dindo, God demanded the sacrifice of Isaac. Bilang Elohim, He is God Almighty, the powerful, the Creator. Sa Kanya nang galing lahat. But, as Jehovah Jireh, He provided a substitute for Isaac. May karapatan si Lord, galing sa Kanya lahat eh. Hinihingi niya bilang isang makapangyarihang Diyos. Pero bilang isang Jehovah Jireh na nagpo-provide, hindi. Nakita kong pag-ibig mo, papalitan ko yan. Kaya mo palang ibigay. God provided. No? Now, what God commanded, He will supply. Kaya po itong pananampalataya ng ating iglesia, Lord, kung will mo na kami po ay magkaroon ng ganon, ikaw ang magsusupply. Nag-iisip po ang board, nag-iisip po yung ating leadership, mangutang kaya tayo.
Mangutang tayo sa bangko, lapitan natin ganito, everything. Pero alam nyo, as the time goes by, dumarating ang panahon, alam niyo ang Diyos, nagpo-provide siya. Gumagawa po siya ng paraan. So, to the fullest measure, alam niyo sa totoo lang, si Abraham, partial lang po, no? Partial lang yung sagot. His answer was not complete. Si Isaac, ang tanong niya, where is the lamb for the sacrifice? Ito po, yung totoong lamb. Dumating po yan. Nung sinabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Si Abraham, partial ang sagot eh. Kay John the Baptist, ito po yung kompletong sagot. Ang the Lamb of God, no? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Do you know the name of the mountain where Jesus was sacrificed? Alam niyo po? Moriah. Yung Daskal, Mount Moriah. It was on Moriah, the provision of God, His death took our death. Ang Diyos ang nag-provide. Lord, saan kami kukuha ng kaligtasan? Mapapahama kami lahat. Pag hindi ka nag-supply, sinong binigay niya? The Lamb of God, sinacrifice doon. It was on Moriah that He died so that we might live. It was on Moriah where He died as our substitute and sacrifice. Kaya sabi ng Genesis 12:13, So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Di po ba ganun ang ginawa? Instead na ikaw at ako ang mamatay doon, ipako sa krus ng Kalbaryo, let me tell you, Jesus died instead of us. Namatay po ang Panginoong Hesus para po sa atin. God saw to it. The Lord will provide. Jehovah Jireh. Now, ano ba ang pinrovide ng Diyos? Your smallest and your greatest need. Pinakamaliit at saka pinakamalaki. What is our greatest need? Salvation. Hindi po physical ang kailangan nating kaya nga ang pinadala ng Diyos, tagapagligtas. Bakit? Pinakamalaking pangangailangan mo at ako, kaligtasan. What shall it profit a man if he gains the whole world? Sabi ng Bible. Kahit na maging ma-overtaken pa natin si Elon Musk sa kanyang yaman, ano ang kapakinabangan sa atin? Wala. Mawawala lahat yun eh. Why? Because the greatest need of man is forgiveness. That's why on Christmas Day, anong pinadala? He sent a tupa. He sent a Savior. Amen? So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Abangan niyo po ito. This series will culminate on Christmas and we will talk about the name of Jesus. The name Jesus, hindi mo bababasa sa Old Testament. Pero may equivalent. Yeshua, Joshua, salvation. Jesus. Na? So, ano niyo po yan? Abangan niyo. Mag-invite po kayo. Okay? When your life becomes comfortable, anong sabi? Prepare to buckle up. When God sends a test, prepare to faith up. Wala po yan doon sa Genesis 22, hindi nyo mababasa. Pero nakapokus po doon, di ba? When obedience isn't logical, prepare to look up. Why? For every need that you have, there is a mountain may bibigay ang Diyos. Hindi basta anong bundok lang kailangan yung bundok na binibigay ng Diyos. Ang akala po ng iba, pwede na ito. Ito na yung bundok na binibigay ni Lord. Kasi kung hindi Mount Moriah, paano ipoprovide? It must be the mountain that God gives you. On God's mountain is a ram or the provision to meet your need. Doon nga ang Diyos nagbigay
kung saan ka pinadadala, pinapupunta ng Diyos. And when you in obedience, you go where, dala-dala mo yung pangangailangan mo in your obedience. Di po ba, madalas, ano po ang inyong pangangailangan? In the silence of your hearts, in the obedience of your heart, let us go near to God, doon sa kanyang trono, sa kanyang grasya, where God tells us, nandoon ang ating provision. God will show you what He has for you. Pwede rin pong physical place yan. Baka ang iba sa inyo, pinapupunta sa Switzerland. Tapos may iwan kami rito. Di ba? For Abraham, it was a ram. For you, it might be a car. Di ba? Pwedeng kotse. Pwedeng bahay. Pwedeng trabaho. Pwede pong asawang babae, asawang lalaki. Pwedeng anak, pwedeng kagalingan, pwedeng pag-ibig, pwedeng solusyon sa isang problemang mabigat sa isang pamilya. God has a provision for your need. Nandoon po, katulad ng ram, nakakulong, na-trap, no? Nakasabit sa tamang lugar. Wala po sa ilalim ng Christmas tree. Tamang oras, tamang pagkakataon, naghihintay na magpakita sa iyo. Whatever the need, God will see it. Will see to it. Sisiguraduhin niya. Now, do you have a need this morning? Amen? Tayo po kayo. Kaya po kanina sabi ko, it is not uncommon that many of us may pangangailangan. Hindi po nakakapagtaka yan. Welcome to the human race. Hanggat nandito po tayo, kailangan natin. Kaya, eto po, tulungan po ninyo akong manalangin. Manalangin po tayo para kay Kuya Volter, kay Kuya Richard Cunanan, kay Kim Enriquez, kay Jairus Enriquez. Yung iba po na hindi nag-submit, meron po kayong nire-represent, meron po kayong hinihingi. Ano po ang hinihingi ninyo sa Diyos sa umagang ito? Anak? Ito, sasabihin ko po sa inyo sa isang Bible study namin, 8 years, walang anak. Hindi ko po sinasabing dahil umattend ng Bible study namin. No? Pero talagang 8 years, walang anak. Nag-share kami, na nampalataya ay mag-asawa. Ngayon, ang daming anak. Namang problema. Gusto niyo bang problema? Hindi po ako nagbibiro. Pagka niloob ng Diyos, walang imposible. Amen? Walang imposible. Kaya po tayo, nananampalataya tayo sa Diyos. We boast on the Lord. Yung ating kahinaan, naalala ko po yung sinabi ng anak ko kahapon, dun sa groundbreaking ceremony ng kanyang bahay. Si Miko, sabi niya, nagsalita siya, sa totoo lang, we deserve less. We do not deserve this. But because of the grace of God, His mercy, hinahayaan niya, nilalabish niya sa atin. Yung blessing, yung pagpapala. Basta't patuloy po tayong tumawag sa Kanya, patuloy po tayong lumapit. Hindi po tayo perpekto Lahat po tayo hindi karapat-dapat, makasalanan, nagkakasala. Wala po. Dito po sa iglesyang ito, wala pong ganun. No? Lahat po tayo, we stand on the same platform. Hindi po tayo nandito para mag-spiritual beauty contest. Wala pong ganun. Walang question and answer. Wala po lahat. Lahat po tayo nangangailangan ng grasya at awa ng Diyos. Umaasa po tayo sa Kanya. Amen? So whatever is your need today, ilapit natin kay Lord, ilapit natin yung mga mabibigat na problemang yan. And in the mountain of God, ito pong napag-aralan natin, Jehovah Jireh, God will provide. Pwede po? Bow your heads. You talk to God. Internalize niyo po yan. It happened to me many years ago. When the doctor said, Jerry, ano ka? Ticking time bomb. Anytime pwede kang mag-explode.
Yes, nakakatakot pong pakinggan, pero sabi ko, Lord, pag sumabog ako, nandyan ako. Pag nilob mo na ako ay magtagal pa sa buhay na ito, kahit marami po akong kahinaan, marami akong pagkukulang, gagamitin mo ako. Pagpapalain mo ang aking buhay, ang aking pamilya, at pagpapalain mo ang mga taong ilalagay mo sa aking buhay. Brothers and sisters, let that be a prayer of your heart today. Lumapit po kayo sa Diyos. Siya ang ating tanging tagapagligtas at nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito. Basag ang aming mga puso. Ang daming pagkukulang, pagkakasala, ang daming kahinaan. Ang dami namin, Panginoon, na we deserve less, Lord. But because of your grace, your mercy, babangon kami, Panginoon. Babaguhin mo kami. Pagpapalain mo kami. At ibibigay mo ang aming mga pangangailangan. Mabuti ka, Panginoon. Napakabuti mo. Dinggin mo, dakilang Diyos, ang panalangin ng iyong mga anak sa umagang ito. And for those who are joining us online, Lord, in the silence of our hearts, we bow down before you. Apart from you, Lord, we can do nothing. All of the good and perfect things comes from God. Be still and know that I am God. My God will supply all your needs according to His riches and glory. I am the God that will provide everything for you. Lord, we come before you today, humbled by the lesson of faith and obedience na amin pong narinig sa kwento ng buhay ni Abraham at ni Isaac. Katulad po ni Abraham na nagtiwala sa iyong pangako at ipinakita ang kanyang hindi natitibag, hindi nagbabagong pananampalataya by willing to sacrifice his jewel. Ibibigay sa iyo ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Ang mas masakit, siya pa ang papatay sa kanyang mahal na anak na sa Isaac. Kami, Panginoon, sa umagang ito, we too desire to place our complete trust in you. Ganun din po ang aming nais. Ilagay namin ang aming pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan, Jehovah Jireh. You are our great provider. We believe wholeheartedly that you will provide, you will see to it. Panginoon, narinig mo ang pangangailangan, ang sigaw, ang iyak, ang pain ng iyong mga anak sa umagang ito. Ang naisin nila, Panginoon, mga panaginip at pangarap, mga pagsisisi sa buhay, dakilang Diyos. Narinig mo ang lahat ng pangangailangan namin. You have proven time and time again, Lord, that you are faithful. Matapat ka, maging sa iglesyang ito, Panginoon. And you always provide. Lagi kang nagbibigay. Ang himala ng iyong probisyon, hindi po kami tinatantanan sa araw-araw ng aming buhay. Help us, Lord, to remember this truth, especially in times of uncertainty, in times of trials, sa oras, Panginoon, na madilim ang pinagdadaanan ng aming buhay. Kami po ay may sakit at karamdaman. Our lives are being threatened, Lord. I pray, Jehovah Jireh, our great provider, come and save us, Lord. Come and rescue us. Jehovah Rapha, heal our bodies, Lord, I pray, in the name of Jesus. Panginoon, pagalingin mo ang kapatid na Richard. May mga problema sa kanya pong resulta. Hindi makita ng mga doktor. Panginoon, kapag ang mga doktor nagkulang ang talino,
We have a Jehovah Jireh. We have a Jehovah Rapha. We have a great shepherd, Jehovah Roi. Nandiyan ka, Panginoon, para kami po ay rescue. Kapatid na Kim at kapatid na Jairus, ang kapatid namin si Voltaire, Panginoon, palakasin mo siya, Panginoon, pagalingin mo. Hayaan mo, Lord, na lahat ng sakit at karamdaman sa aming mga pisikal na katawan ay tunawin mo, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, para po sa iyong kaluwalhatian. Para po sa iyong kaluwalhatian. You are always working behind the scenes to bring about your perfect plan in our lives. Kahit pag minsan, Lord, hindi namin nararamdaman, hindi namin nakikita. Dakilang Ama, ang dalangin ko po sa umagang ito that we will truly apply what we have learned today. Huwag po kaming maging complacent and comfortable when things are going smooth and everything is provided in this life. Help us, Lord, to be vigilant on our toes, on our faith, and we will put our unending trust in you sa gitna ng uncertainty, sa gitna, Panginoon, ng lahat ng balakid at lahat ng danger sa buhay na ito, Panginoon. Magtitiwala kami sa iyo. Test time is faith time. Lord, turuan mo kami to buckle up and to look up when things in our lives seems illogical, parang walang pag-asa, walang sense ang buhay na ito, at hindi kami nakasunod sa iyong mga pangako. Dakilang Diyos, katulad po ni Abraham, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng courage to obey ang iyong mga commandments. Kahit, Panginoon, pag minsan, napakahirap kong sumunod. Turuan mo kami, Panginoong, magsuko ng buhay at patuloy na magtiwala sa iyong mataas na kaparaanan, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong magandang plano sa bawat isa sa amin. Lord, today, this morning, we cast unto you all our cares, all our needs, not only us, but the people we love and the people we represent today. Have mercy, Lord. Forgive us and give us your great provisions today. Heal the sick among us, Lord. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng may sakit at karamdaman sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka. Hipuin mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Palakasin mo ang aming pananampalataya kapag kami nangihina. And teach us, Lord, to rely on your goodness and your faithfulness every day of our lives para po manavigate namin ang mundong ito, lalong-lalo po ngayon, napakadelikadong mabuhay sa mga panahong ito. May we always recognize that you are Jehovah Jireh, our great provider. God will provide, God will see to it, and God is our strength. We pray all of these things, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, the Lamb of God, who demonstrated ultimate obedience and sacrifice so that we could be a friend of God and our salvation is secured. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Bow your heads, brothers and sisters, and receive the blessings of God. Panginoon, as we prepare to leave this place, as we go out into the world, hinihingi po namin ang iyong pagpapala. Hinihingi namin ang iyong kapayapaan. Hinihingi namin ang iyong tagumpay. Hinihingi namin ang iyong pag-iingat. Shield us, Lord, from all danger and harm, from the works of the enemy. Destroy all the works and the wiles of the devil, Lord. May your love go with us, and may your peace be upon us. May we go forth as your ambassadors, shining the light of your love into the darkness of this world. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever, for the glory of His name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Marami pong salamat. God bless you all.